Grabe, isa to sa pinaka hindi ko makakalimutan na experience at banding kasama ng pamilya ko. Tara mga mi, samahan nyo naman kami sa aming ganap sa araw na yan. So ayun nga mga mi, may staycation na naman kami naganap. Kaya heto at nagpapak na rin ako ng mga damit na dadalhin namin doon. So sobrang napaka-unexpected lang din talaga nito mga mi. Kaya eto at umaga na nga ako nakapaghanda para sa mga damit na dadalhin namin doon. So bali fast forward na rin tayo ayan at nakapagbihis na rin kami ng mga bata. Tapos ayan, inaaliw-aliw ko muna yung mga bata habang hindi pa nakapagbihis yung papa nila. Kadating namin sa lungsod, bumili muna kami ng tinapay para kung sakaling gutumin yung mga bata sa biyahe. At taxi na nga lang din pala kami papunta doon para hindi na kami baba ng baba lalo pat may dala nga kaming 4 na bata. Diyos may pagkadating namin agad sa hotel talagang may nag-assist sa amin agad ng mga staff. Tapos pagkapasok namin grabe ang ganda. Sobrang na-amaze talaga ako. Napaka-class talaga ng hotel na to mga mi. Grabe as in panoorin nyo lang talaga yung video hanggang dulo. Bali ayan pumunta muna kami sa likod kasi hindi pa check-in time namin. Grabe sobrang hindi ko ina-expect na may ganito palang kalaking space sa likod kung saan pwedeng maglaro yung mga bata, magtakbo-takbuhan o kaya mag-picnic. Ito mga anak namin kung saan-saan tumatakbo at kitang-kita ko rin talaga sa kanila yung saya. Anyway, pumasok na nga rin pala kami dito sa loob kasi check-in time na namin. Tapos ayan, may nag-assist ulit sa amin papunta dun sa room kung saan kami mag-overnight ng aking pamilya. Bit niya pa nga yung bag namin at naninibago ako na may nagsisilbi baga sa amin. Parang nahihiya ako na ewan na hindi ko maintindihan. Anyway, eto nga pala yung bonggang room kung saan kami mag-overnight. Ito ang 3 bata na ko, diretso agad dito sa higaan. Tapos, eto naman si Baby Ian, tamang silip lang dito sa may bintana. Tumawag na nga lang din pala ako sa telepono para mag-request ng mga dishes at utensils. Char English! Yun kasi yung sabi ng pinagtanungan ko at kung meron nga daw kaming kailangan, itawag na nga lang daw sa telepono. Ay, kasosyal! So ayun, maya-maya nga lang din, may kumatok na agad dito. Tapos ayan, hinatid na yung mga plato at kutsara namin. Ito na nga lang din kami kakain sa labas. Total, marami din namang mesa. Maliit lang din kasi yung mesa sa loob. Tapos isa lang yung upuan. Iwasan din namin madumihan yung mga higaan. Alam niyo naman kapag yung mga bata pinapakain, hindi pwedeng nakaurong lang yan sa upuan. Saktong-sakto, wala din namang katao-tao. Tapos may napagtanungan kami at pwede naman daw kaming kumain dito. Anyway, yung pagkain nga pala namin, binili namin yan sa labas. Lechon manok, tapos hanging rice para kahit papaano makasave rin sa gastos. Anyway, kaya nga din pala kami nakapag-staycation dito kasi mayroon ako isang follower na nag-message sa akin. Delayed kasi yung flight nila at sayang nga daw yung na-book niya dito. Kami na lang daw yung mag-check-in tapos binigyan niya rin kami ng pocket money pang gastos dito. Thank you jud kaayo sa tanan ma'am. Sa asin salamat jud kay dako. Feel na din sana namin yung moment sa kakakain dito. Ayun nga lang ipinaalis kami, Diyos ko day. Extension daw kasi ito ng cafe nila at dahil wala naman kami in order siguro doon kaya ayun at hindi talaga daw pwede. Hindi rin kasi namin alam kasi yung pagtanungan namin pwede naman daw. Ayun, yung asawa ko na lang din yung kumain dito sa loob tapos kami hindi na kami kumain. Busog na rin kasi kami ng mga bata tapos ayan si Kuya Zaiden, feel na yung higaan. Sinubukan ko nga rin maupo dito tapos with matching hayahay na pose pa, tawang-tawa ba naman sa akin yung aking asawa. Mamadamadaman daw ako, Diyos ko day. Hi nga daw pala sabi ng aking baby Ian. Si ate at kuya naman ayan tamang higalan sa higaan. Syempre kami din. Tawang-tawa nga ako dito sa asawa ko kasi ginaw na ginaw nga daw siya sa aircon. Mas pipiliin pa nga daw niya mag-electric fan kaysa sa mag-aircon. Diyos ko day, ano ba yan? Pagkatapos naming magpahinga saglit, tumawag ulit ako sa telepono para magtanong kung pwede nga ba kami maligo sa swimming pool. Yung mga bata din kasi aya na ng aya sa akin. Gusto na nga daw nila maligo sa swimming pool. Nga lang hindi ko pa makontak yung front desk kaya naman pumunta na lang din ako dun para makasigurado na rin at baka maka-extra charges pa nga kami. Pagkasabi ko nga kay ate at kuya na pwede kaming maligo sa swimming pool na ko, talagang tuwang-tuwa silang dalawa. Nagpapabihis na nga agad itong si Kuya Zaiden at Ate Megan. Yung asawa ko naman pinatay niya na yung aircon kasi sobrang lamig na nga daw. Tapos ayan, kinuha ko na rin yung mga damit panligo ng mga bata. Ay, isang nanay na naman na sobrang saya para sa mga bata. So ayun, at lumabas na rin kami ng room namin para pumunta na rin sa swimming pool. Ay naku mga mi, kakalabas lang namin ng room. Parang gusto na namin bumalik ulit doon. Dalas kasi na nakikita namin ay mga foreigners, Diyos ko guys. Parang kami lang din talaga yata yung puritang nakapasok dito. Bali dito na nga lang din pala kami banda maliligo kasi may pool para sa mga bata. Ako mga mi, pagkadating namin dyan talagang inayan ako ng asawa ko na balik na lang daw kami sa room. Diyos ko dahil. Paano ba naman kasi yung mga naligo at yung mga nasa gilid, iba't ibang lahi ng mga foreigner. Na kahit ramdam namin yung pagkapurita namin dito ay talagang for the go pa rin kasi yung mga bata excited na makaligo dito sa pool. Gusto ko rin sanang maligo at sabayan sila kaso lang may dalaw ako. Kaya tiga video na lang din muna nila ako. Para malibang-libang din ako, pumunta ako dito sa may gilid at grabe.
grabe, sobrang ganda dito. In marerelax talaga yung utak mo kapag ka nandito ka. Hindi mo aakalain na nasa syudad ka pala sa sobrang ganda ng garden nila dito. Perfect place talaga to para sa staycation ninyo. Pagkabalik ko nila dito sa pool, ayan, may kasama na silang ibang lahi. Tapos inaagawan pa nga ng kambal yung bata ng bola. Pipigil talaga ako sa tawa ng asawa ko kasi nag-aaya na talaga siya na bumalik na nga daw kami sa room namin. Kaya sabi ko sa kanila, lumibot muna sila dito saglit dahil napakaganda nga. Mag-aalas 6 na rin ng gabi kaya pagkatapos naming magbihis, lumabas naman kami ulit. Dahil doon na nga kami kakain sa labas. Siyempre doon kami kakain kung saan bida ang saya ng mga bata dito sa Jollibee. Si Ate Mega na lang din yung pinapila namin saglit. Tapos nung ako na yung mag-order, ayan, iniwan ko muna sa asawa ko yung dalawang batang natutulog. Nasa second floor nga kami at ayan, kitang-kita yung department store ng mall. Napakabilis lang din naman ang service nila dito kaya ayan at makakakain din naman kami agad. Tapos ayan, si Ate Mega na rin yung pinag-lead namin sa prayer. Katuwa nga kasi kahit nasa labas kami kumain, hindi na siya nahihiya. Napakasarap din talaga sa pakiramdam na napaparanas ko na to sa mga anak ko itong mga ganitong ganap. Dati kasi nung bata pa ako, inaasam-asam ko talagang makapasok rin ako sa Jollibee. Ngayon na isa na rin akong magulang, masaya akong naipaparanas ko to sa mga anak ko. Napakadami din talaga naming first time experience dahil sa pagbablog ko at masasabi kong paunti-unti na rin nag-heal yung inner child ko. Anyway, nai-influensyahan na din talaga ako ng Asuka Trend. Tingnan nyo naman kahit nandito ako, napapakanta na lang talaga ako ng sanananan. Kung nga din pala kami bumalik sa hotel, bibili muna kami ng tubig dito sa mall. Pero dahil nga meron kaming dalang mga bata, napaka-imposibleng tubig lang talaga yung mabibili namin. Ayun, kumuha kami ng orange para sa mga bata. Tapos yung asawa ko naman, kumuha ng pineapple slice. 2 litrong tubig na din yung binili namin dahil napakalakas din talaga uminom ng tubig ng mga bata. Tapos sila Ate Mega nakakita ng delight kaya pinakuha ko na lang din sila ng isang pack. O diba, tubig lang naman sana yung bibilihin namin pero ang dami na ring add-ons. Tapos ayan, dumiretso na rin ako sa counter. Wala nang lingon-lingon pa baka kasi makapulot rin ako ng para sa akin. Nagpatulong na nga rin ako dito kay Kuya Zaiden kasi ang hirap yumuko na may dalang bata. Pagkatapos nga ay umuwi na rin kami agad at ito nga pala yung itsura ng hotel kung saan kami nagstay kapag kagabi. Tapos so ayun, pagdating namin sa room, inilabas ko na rin itong mga napamili namin. Tuwang-tuwa nga itong si Baby Ayo nung makita niya yung paborito niyang iniinom na delight. Kaya pinagbuksan ko na rin sila agad kasi naghihintay nga yung dalawa na mabigyan ko na sila nitong delight. Napaka very good nga din itong si Baby Ayon kasi naghihintay lang din siyang mabigyan. Ayun, mga bandang alas 9 ng gabi, napag-usapan namin ng aking asawa na kami ng 3 ng kambal dito kami sa baba matutulog. Medyo mataas din kasi yung higaan nila at natatakot kami baka mapahimbing yung tulog namin at baka mahulog nga yung kambal at hindi namin mabantayan. Naka-aircon pa man din at baka mapahimbing talaga yung tulog namin. Nabukasan naman, ayan, at mahimbing pa yung tulog ng mga bata. At toothbrush at naghilamos na rin pala ako dito sa CR. Tapos, naglinis na rin ako dito sa mesa namin dahil mamaya-maya magche-checkout na rin kami. Pandang 12 PM pa naman din yung checkout namin. Free nga din yung breakfast namin kaya tumawag muna ako sa front desk kung ano yung paraan para sa breakfast nila. Ayun, pupunta nga lang daw kami dun sa restaurant. Kaya naman dahil tulog pa yung mga bata kaya maliligo na muna ako. Sinubukan ko nga din magsuot nito pagkatapos kong maligo at ayan, may talagang naiignorante ako. Feeling ko kasi parang sasabak ako sa taekwondo. O diba, bongga, literal na sosyalan for today's video. Labas nga din muna kami ni Baby Ayon kasi hindi pa nga gising yung 3 pang bata. Mumuryot din kasi talaga to si Baby Ayon kaya inilabas ko na muna. Yung mga times din talaga sa batang to kapag kakagising lang umiiyak nang wala namang dahilan. Sinuot namin papunta dito, ayan lang din yung susuotin namin pa uwi. Laban ko din naman yan at mabilis lang din naman matuyo dahil sa sobrang init nga ngayon. Nga fast forward tayo, papunta na rin kami sa restaurant kung saan kami kakain. O mga mi, talagang napaka-social dito at ayan, puros mga foreigners kadalasan yung mga nandito. Diyos ko, dahil talaga yung mga tao mahahalata mo sa kanila ng mga bigatin. First time din talaga namin mga mi na makakakain sa ganitong klaseng restaurant. Teriya lang kasi ang kaya namin mga mi. Oh, napakasasarap na mga ulam dito mga mi, mga pagkain, desserts at eat all you can na. Sa wakas nga, nakapasok at na-experience na rin namin ang makakain sa eat all you can. Kaya nga lang mga mi, hindi kami nakapag-video ng maayos kasi nauunahan kami ng hiya. Si Baby Ayo nagmumuryot pa. Pinangalan din itong si Baby Ian hindi nakikisabay kay Ayo. Kain na nga rin pala kami dyan mga mi at grabe talaga sobrang sasarap ng mga pagkain nila dito. Busog na busog talaga kami at sabi pa nga ng asawa ko magdala nga daw kami ng ulam. Diyos ko dahil may pasyaron pa siyang nalalaman. Uy, ambot naman ang Jud ni mo Gilbert. Ako nga
nga din pala kami bumalik ulit dun sa room, pumasyal muna kami dito sa garden. At ayan, sobrang dami palang isda na malalaki dito sa fish pond nila. Ayun, naaliw din talaga yung mga bata sa mga isda. Tapos, meron din biglang nagpakita na pagong o kaya turtle ba. Grabe lang, sobrang ganda talaga dito at hindi mo talaga mararamdaman na nasa syudad ka. Super highly recommended talaga ang hotel na to kung gusto mang mag-staycation o kaya mag-relax. Anyway, may nadaanan nga din pala kami na play area ng mga bata. Siyempre, nagtanong muna ako doon sa front desk kung pwede nga ba kaming maglaro doon ng mga bata. Pwede naman daw at saktong-sakto walang ibang naglalaro dito. Super thankful talaga ako doon sa follower namin na pina-check-in kami dito. Napakagandang experience talaga para sa amin, lalong-lalo na nga para sa mga anak ko. Kung kami lang nako, hindi namin afford yung ganitong klaseng staycation. Sigurado ako, hindi makakalimutan to ng mga anak namin itong banding namin na to. So, paano mga mi, hanggang dito na lang po ang video na to. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!